Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Ramil Madriaga tumestigo laban kay VP Sara Duterte sa impeachment hearing sa Kamara. Pilipinas, US at Australia nagsagawa ng joint maritime exercise sa WPS. Mag-asawang high-value individual sa Sultan Kudarat, timbog sa 6.8 million pesos shabu bust. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Humarap sa Kamara sa unang pagkakataon ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga ngayong Martes, Abril 14 para tumestigo sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Sa bisa ng court order na nagpahintulot ng pagdalo sa naturang hearing, ineskortan ng mga tauhan ng BJMP ang nakaposas at bulletproof vest na si Madriaga sa kanyang pagharap sa House Committee on Justice kung saan emosyonal nitong binasa ang kanyang supplemental affidavit sa pagdini. Sa nasabing pahayag, isiniwalat ni Madriaga ang kanyang koneksyon sa pamilya Duterte, kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak nitong si VP Sara. Iginiit nito na hindi totoo ang sinabi ng Vice Presidente na hindi sila magkakilala. Kalakip ang ilang mga litrato at screenshots ng video conference na makikitang magkasama ang dalawa na patunay umanong kilala nila ang isa't isa. Bukod sa pagiging bagman umano ng Vice Presidente mula noong kampanya at eleksyon noong 2022, nagsilbi rin umano siyang dummy ni dating Pangulong Duterte para sa bank transfers ng malalaking halaga ng pera. Nilinaw din ito na ang 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara ay naubos sa loob lamang ng 20 oras, taliwas sa unang akusasyon na umabot ng 11 araw. Isa rin sa malaking ibinunyag ni Madriaga ang planong pag-takeover ni VP Sara sa pagka-presidente bago pa man matapos ang termino ng running mate nito na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, bukod kay Madriaga, humarap din sa ikalawang pagdinig sina BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, COA State Auditor 5 Attorney Gloria Camora at Attorney Cynthia Viñas Pantonal na kapwa ipinasabpina ng komite. Present din ang legal counsel ni Duterte na si Attorney Michael Powa, Assistant Ombudsman Miko Clavano at NBI Director Attorney Melvin Matibag, gayon din ang complainants. Hindi pa rin sumipot ang Vice Presidente sa pagdinig. Matagumpay na idinaos ang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, United States Indo-Pacific Command at Australian Defense Force mula Abril 9 hanggang 12, 2026 sa West Philippine Sea. Lumahok sa ehersisyo ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng Philippine Navy, Air Force at Coast Guard habang nagpadala rin ng kani-kanilang assets ang US at Australia. Kabilang sa isinagawang aktibidad ang iba't ibang maritime at communication exercises na layong palakasin ang koordinasyon at kakayahan sa pagbabantay sa karagatan. Ito na ang ikalawang iteration ng MMCA ngayong taon at ang ikalabing-anim na pagdaraos ng aktibidad. Ayon sa AFP, patuloy nilang pinagtitibay ang pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa pang mapanatili ang seguridad, kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Arestado ang mag-asawang kabilang sa high-value individuals sa anti-drug watch list matapos makuhanan ng humigit kumulang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos sa buy-bust operation noong Abril 13 sa Purok 4, Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ang mga suspect na sina Gemma Abdullah Gomez, 28 at Usop Adil Angguling, 33, pawang mga residente ng nasabing lugar at matagal nang minamanmanan ng pulisya dahil sa umano'y illegal drug activities. Ayon sa operasyon na pinangunahan ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, nakatago ang droga sa packaging na kahawig ng Chinese tea bag. Narecover din ng marked money, budol cash at isang 9mm na baril na may bala. Patuloy ang investigasyon sa posibleng ugnayan ng mga suspect sa mas malawak na drug network kabilang ang operasyon sa Metro Manila. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.